So yun guys, again another video. So 12 o'clock na in the afternoon and makulimlim sa labas, mukhang umulan na naman. So pag-usapan na naman natin about sa Turkey. Marami nagtatanong guys kung maganda daw ang Turkey. So ang Turkey is isa sa pinaka mayaman na bansa, and then maganda yung mga places nila, iba-ibang mga cultures. Mayaman sa mayaman sa agricultures, sa gold, sa petrol, sa gas. So ang isa ang Turkey sa pinakamayaman dito sa Mediterranean country. So masasabi mo siyang Euro-Asia kasi yung merong part ng Istanbul na 5% of Europe and 95% of Asia, kung di ako nagkakamali guys. So yung Turkey ngayon is napakayaman guys, kasi marami silang mga binibintang mga ginagawa dito sa Turkey, like talagang dito nila ginawa like yung humanless warplane, and meron sila mga helicopters, mga moderno yan guys. And about naman sa agricultures na sinesend nila, almost European countries din nila sinesend yung mga agriculture nila products, like mga fruits yan, mga dry foods like mga nuts yan. Dito sobrang dami dito sa sobrang lawak ng mga agriculture land nila. Ang bilis nilang kumita ng pera, especially sa European countries nila sinesend. And then meron silang tourists, pero sa palagi ko ang malakas kumita sa mga tourists, kasi daily marami mga tourists na pumupunta dito, and ang visa nila siguro parang maabot na siguro ng more than and kung di ako nagkakamali kasi dati $60 lang. Siguro ngayon baka tinubli na kasi may inflation rate na nga. Mataas yung inflation rate, siguro mga 120 na siguro, or more or less 120 siguro dollars ang isang Turkish visa. So milyon guys ang pumupunta dito yearly. So doon sila malakas kumita. And then about naman sa trabaho, especially sa mga OFWs, ang meron lang dito sa Turkey mostly talaga is sa mga DH, mga domestic helpers and nannies. Yan. Yung iba, mayroong mga teachers, mayroong mga nurses, pero sobrang dalang guys. Ang sahod naman sa Turkey ng mga TH guys, pinaka-lowest $800, or pumapatak siya siguro na 40,000 above. Yani 40 to 45,000 yan sa mga nannies. Pero pinakamataas naman, yung pinaka talaga nila basic salary, $1,000 na umabot sa 56,000 pesos, and then 56,000 pesos. So dito naman sa tawag doon. So guys, naputol yung ko kasi may nagkaroon ako ng customer. So yung about sa sahod ng mga Pilipina, kapag yung talagang basic salary umabot siya ng $1,000, so pumapatak siya 56,000 pesos. So and mayroon pa siyang weekly allowance and 24 hours off. So yun ang kaganda dito guys sa mga DH. And then yung karamihan kasi ng mga DH dito guys, nakakapunta ng US, ng western countries, kasi yung mga amo nila guys sobrang yaman, grabe. Karamihan dito naman yung mga nannies ng mga Pilipinas, sobrang yaman. Nagkakaroon sila ng mga US visa, Schengen visa. So yun ang kagandahan, ang pinaka-advantage dito sa Turkey. Madali ka makakuha ng Schengen visa saka US visa, lalo kapag traveler yung amo mo. And then minsan may napapaswerte talaga, yung trabaho lang talaga sa bilya, nagbabantay ng bilya, tapos yung amo na sa ibang bansa, walang trabaho talaga, as in maglilinis ka sa bilya. Yung iba naman nanis, pero pinakamarami dito madalas nanis talaga, yung mga nagbabantay ng mga babies, mga newborn babies. Yung iba mga bata na yung tinuturuan nila mag-English, hatid sundo sa trabaho. Kagandahan din dito sa mga DH. So po-point out na natin sa DH, about sa DH. Yun, anytime pwede silang umuwi kung mabait ang amo. And then parang meron silang atang yearly vacation. Sagot ng amo yung ticket nila. Kagandahan lang kasi guys, kapag may Schengen visa ka, anytime pwede kang pumunta ng Europe pag-bakasyon. Yun ang pinakaganda. Ang ganda ng mga lugar dito, mga places, mga tourist spots, sobrang ganda talaga.
And kahit ma-TNT ka dito, bibigyan natin ng mga information. Kahit TNT dito. So kahit TNT dito guys, yung sahod ng mga working visa sa TNT halos the same lang. Kaya huwag naman sana nyo gayahin yung iba na mag-TNT kasi mahirap tumakas sa amo, lalo kapag yung amo mo may profile or merong mga connection sa government, pwede ka nilang bigyan ng problema or i-report sa police. So bigyan ng problema, gawa ng problema. So mahirap yun. So huwag natin gayahin yung mga Pilipino na magwawaga na ganun. Huwag kayo mapunta dito sa Turkey. And then yun nga, sobrang dami din ng mga TNT. Halos mag-crowded na daw sa Istanbul ang mga TNT. And marami din naman mga working visa. Pero karamihan sa kanila mga talagang stepping stone lang yung Turkey. Kasi yung the rest na mga DH dito pumupunta ng New Zealand, ng Norway, Canada, US, Australia, yun. Yun ang buhay dito ng mga Pilipino. Sa mga lalaki naman, yung sushi chef lang. Malaki ata yung sahod ng sushi chef, para narinig ko. Mababot natin sila $2,000. So equivalent sa Pilipino man sa 110 pesos. Kasi mga professional talaga yung mga Pilipino dito, mga sushi chefs. Kaya yun yung magiging trabaho mo dito sa lalaki. Yung iba, mayroon mga trabaho sa lalaki siguro sa mga construction company, mga office, sa mga offices. Pero bihira sa mga hotels. Mababa lang talaga yung sahod sa mga hotels kasi ang pasahod nila Turkish lira, hindi dollars. Kaya yun ang yun ang kagandahan kapag may trabaho ka sa bahay, kapag gusto mo bahay, US dollars talaga sahod mo. So yun lang guys, information lang para sa mga gusto mag-Turkey. So again po, salamat.